I just wanna share my story that is full of myself. Well, it's not really mine, kundi sa pinsan ko. I am Tulip. Nasa 11 or 12 ako noon nung nangyari to. And si Kuya Leo, na nasa 30s naman, siya yung pinsan ko. Yung pinsan ko may kalibin siyang buntis. Let's call her Gia. And nasa 30s na din. One night, nung naglalaba si Ate Gia sa may CR nila, habang naglalaba, meron daw pusa na nagpupumilit pumasok sa CR nila. Doon sa may CR ay merong sirang plywood. Sobrang ingay daw nito. Sinubukan daw nitong patigilin yung pusa pero hindi ito tumitigil. Sinubukan na din niyang paalisin pero hindi man lang ito natitinag na kahit ano pa ang gawin nitong pagpapaalis. Kaya pinabayaan na lang niya. Ilang minuto din pero hindi pa rin ito tumitigil. Kaya lumabas ito para tawagin yung anak niya na kaidaran ko lang rin, si Jay. Tinawag ito ni Ate Gia para paalisin yung pusa. Pagkatapos nun ay bumalik siya sa paglalaba. Ilang segundo lang ay parang lumalakas na yung tunog at lumalaki na yung siwang ng sira sa plywood. Dito niya na nakita na aso na yung nagpupumilit pumasok. Sinagawa niya ito para matakot at lumayo pero hindi rin ito natitinag. Lumabas na siya sa may CR at tiningnan niya yung nagpupumilit na sirain yung plywood. Di pa nagtatagal, naging kamay ito ng tao. Dito ay lumabas na ng bahay si Ate Gia at tinawag si Kuya Leo. Pagdating ni Kuya Leo, andun pa rin yung kamay. Kaya lumabas ito at pumunta sa bakuran nila. Doon sa gawi kung nasaan banda yung CR nila. Pagkadating niya doon, may nakita siyang pusa na tumatakbo papunta sa may kadahunan, sa may mga puno ng saging, at doon naglaho. Patakbo niyang sinugod yun at dito ay tumambad sa kanya ang isang malaking ulo ng tao. Nakatingin lang daw ito sa kanya. Takot na takot daw nito si Kuya Leo pero hindi niya pinakita ang takot niya. Tinawag niya si Jay para kunin yung itak nito pero bago pa man makalapit si Jay, nadala yung itak. Bigla na lang naglaho yung ulo.